Nawa patuloy tayo encourage ng Panginoon to continue on to trust Him for all things. Tumako po muna tayo muli sa panalangin as we prepare our hearts para sa Kanyang mga salita. Almighty Father, maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin sapagkat alam namin na naririto kami at nakapagpapatuloy dahil sa inyong biyaya at salamat sa pagkilos ng inyong banal na spirito sa aming mga buhay, sa aming pamilya, sa aming iglesia at sa lahat ng nagaganap, Panginoon, knowing that truly you are the one who is doing it according to your goodness and pleasure. We pray, O Lord, maging sa maikling panahon namin pag-aaral, tunay na kayo ang matanyag at mabigyan ng pinakamataas na parangal. Gabayan niyo po kami, kayo po maglinis sa aming kasalanan at bigyan niyo kami ng pagtutuon sa inyo at sa inyong mga salita. Nabili namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. For the past few weeks or so, I've been reading through the book of Ezekiel. Nakita ko, as I was going through this, may dahilan bakit siya naging bahagi ng salita ng Diyos. At alam naman natin, dahil walang aksidente sa Diyos, meron siyang pinakamensahe na nais ng Diyos na iparating. Of course, una sa panahon nila, and then of course, sa panahon din natin. So, inakala ko makakabuti to give a general overview bago natin talakayin ng ilan sa mga mahalagang mga talata. I would say ilan lang sapagkat hindi naman natin matatalakay ito kagaya ng ginagawa before, verse by verse. Now, pero napakalaga ng book of Ezekiel habang binabasa ko siya sapagkat lalong naipapakita ang kadakilaan ng Diyos, yung pagiging soberenya ng Diyos, yung pagiging banal ng Diyos, at kung paanong kinamumuhay ng Diyos ang kasalanan. In fact, maraming bahagi dito yung paghatol ng Diyos sa kasamaan ng kanyang bayang Israel at sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pero hindi doon nagtatapos sapagkat pinakita din ng Diyos na sa pamamagitan niya, meron siyang plano para sa kanila para sa magandang hinaharap. So hindi matatapos sa kanilang mararanasang paghatol pero ibabalik sila ng Diyos, i-restore sila ng Diyos sa mga panahong panghinaharap. Now dito pinakita ng Diyos ang maraming mga bagay patungkol sa kung paano ang kalwalatian ng Diyos ay umalis sa templo. Supposed to be lugar ng pagsamba, pero nawala na para sa kanyang bayan. Kaya naramdaman nila yon. Pero pinakita din ng Diyos kung paano kaya niyang magbigay buhay kahit sa patay. Remember, dito sa Ezekiel, matatagpuan yung the valley of dry bones. Mga buto na, pero binigyang buhay. Ganun ka makapangyarihan ang Diyos. Sa aklat ding ito, pinapakita ang pagiging responsable ng bawat isang tao. As later makikita natin, hindi pwedeng sabihin ng kahit sino, kasi siya ang humatak sa akin para magkasala. Bawat isa ay responsable sa harapan ng Diyos at mananagot sa Diyos. Pinapakita din dito ang pangako ng Diyos na siya ang magbibigay ng bagong puso at bagong diwa. Kung matatandaan nyo, sa Ezekiel matatagpuan yung napaka-famous na talatang iyon na sa Diyos manggagaling yung bagong puso, tatanggalin yung batong puso, papalitan niya ng pusong laman. At makikita natin, kung ipinangako to ng Diyos sa kanila, ginagawa din ng Diyos sa atin sa panahon natin ngayon. Dahil kung tutusin, hindi naman tayo magkakaroon ng pagbabago ng isip at puso kung hindi sa pagkilos ng Diyos. Diba? So pag-asa sa atin yon at gayon din sa mga tao na miniministeryo natin, pinapanalangin natin, yung mga kinakausap natin patungkol sa Diyos, kaya ng Diyos na magbago ng tao at magligtas. So there's that kind of hope. Now, talakayin lang natin ang mga major themes of the book of Ezekiel. Nabanggit ko na unang-una is about God's sovereignty and holiness. Malaking aspeto ng aklat na ito, bago pa ang mga ibang mga magaganap sa bansang ito ng Israel, nagpakilala na ang Diyos bilang napakamakapangyarihang Diyos, na siyang may hawak ng lahat, kahit na sa gitna nang sila ay mabihag ng bansang Babylonia, yung Babylonian captivity. He was still in control at ipinakita ng Diyos, kaya niya gagawin ng kahit anong bagay,
Hindi naman dahil sa kanila pero dahil sa kanyang pangalan. In fact, matatagpuan po natin ito if you will go with me sa Ezekiel chapter 36, verses 22 to 23. Ezekiel 36, 22 and 23. Sabi dyan, "Therefore say to the house of Israel, thus says the Lord God," maliwanag kung sinong nagsasalita, ang Diyos. "I do not do this for your sake, O house of Israel, but for my holy name's sake, which you have profaned among the nations wherever you went." At sabi ng Diyos, 23, "And I will sanctify my great name, which has been profaned among the nations, which you have profaned in their midst. And the nations shall know that I am the Lord, says the Lord God, when I am hallowed in you before their eyes." Dito natin mararamdaman yung pinaka mabigat sa puso ng Diyos, at yun ang kanyang karangalan. So basically, kahit sa atin, makikita natin, anumang ginagawa ng Diyos, hindi primarily unang-una para sa atin. Bagamat mahal tayo ng Diyos, pero hindi una sa atin para sa kanyang karangalan. At yun ang nagdidikta sa Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa at sa kanyang mga plano para itaas ang kanyang banal na pangalan. Kaya kung tayo dumarating sa mga point ng buhay natin na hindi na yun ang pinaka-aim ng buhay natin para parangalan ng Diyos, nawa ibalik tayo ng Diyos dun sa ganong focus. Dahil nabubuhay tayo, iniligtas tayo, at nagpapatuloy tayo para sa kalwalatian ng Diyos. Dapat wala ng iba na mas mataas pa doon. Yung ibang mga bagay ay susunod lamang doon. Nabanggit ko kanina, ang pangalawang tema na binibigyang pansin sa Book of Ezekiel ay yung pagiging responsable ng bawat tao. Oo, God is sovereign, at madalas sinasabi natin pero hindi inaalis nito ang pagiging responsable ng bawat tao. Binigyan tayo ng Diyos ng isip, ng puso, ng kakayanan. So hindi pwedeng sabihin ng iba, kung talagang ililigtas ako ng Diyos, ililigtas niya ako kahit ayoko Hindi ganoon Ang sabi, magsisi ka, lumapit ka sa Diyos, at isuko mo ang iyong buhay. Kaya pag ang tao naligtas, lahat ng papuri sa Diyos. Pag ang tao napahamak, lahat ng sisi dapat sa kanya sapagkat lumayo siya sa Diyos. In fact, binabanggit yan sa Ezekiel 18:20. Tingnan niyo po yan. Ezekiel chapter 18, verse number 20. Anong sabi doon? "The soul who sins shall die. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. The righteousness of the righteous shall be upon himself, and the wickedness of the wicked shall be upon himself." Napakalinaw, di ba? Pinapaalam sa atin at pinapahayag sa kanila, lalo sa panahon yon, ang kasalanan, siguradong may kabayaran. At parurusahan ng Diyos ang sino mang nagkasala sa Kanya. Siya ang mananagot sa harapan ng Diyos. Pero kapag ang tao ay nagsisit na numbalik sa Diyos, pwede siyang tanggapin ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yung pa rin ang mensahe natin sa panahon natin ngayon. Kaya nga, pumapasok yung pag-asa. Sa gitna ng paghatol ng Diyos sa kanyang bayan, may pag-asang binibigay ang Diyos. Ito yung pangatlong theme, judgment and hope. Sabi sa Ezekiel 34, verses 11 and 12. Ezekiel 34, 11 and 12. Isipin niyo ang kalagayan nila, bagsak na bagsak ang bansang ito. Sa dami ng kanilang ginawa, naalipin na sila ng ibang bayan, wala na sila halos pag-asa. Binabalik ng Diyos ang pag-asa. Sabi sa talatang iyon, "For thus says the Lord God, indeed, I myself will search for my sheep and seek them out. As a shepherd seeks out his flock on the day he is among his scattered sheep, so will I seek out my sheep and deliver them from all the places where they were scattered on a cloudy and dark day." Madalas ginagamit sa Bible yan na ang bayan ng Diyos ay parang tupa. Problema, para tayong tupang naligaw. Pero sabi ng Diyos, kahit kayo ay nagkalat, ako ang hahanap sa kanila. Ibabalik ko sila.
Kaya tayo ang hinanap ng Diyos eh. Hindi naman tayo unang humanap sa Kanya eh. Salamat! Dahil kung kabilang tayo sa mga tupa ng Panginoon, ibig sabihin, meron tayong dakilang pastol. Salamat sa Kanya. Yun ang pag-asa na meron tayo. Makikita din natin sa Book of Ezekiel ang mga pangitain na ipinakita ng Diyos sa Kanya. Meron diyang tinatawag na the throne chariot of God. Merong mga vision na nakita si Ezekiel in chapter 1 at chapter 10, at ito daw yung four-winged chariots with living creatures. You can imagine, nakakamangha, dahil ito yung mga tinatawag na mga anghel, mga cherubim. Dito ipapakita ang kalwalhatian ng Diyos. Ang Diyos nasa lahat ng dako. Hindi siya mahahangganan ng lugar, kahit sa templo pa. Kaya, hindi tayo pwedeng magtago sa Diyos. Nasa lahat siya ng dako. Pangalawa, ang malungkot na kalagayan sa chapters 8 to 11, yung pag-alis ng kalwalhatian ng Diyos sa kanyang templo sa Jerusalem. Di ba parang sa Revelation din, sabi ng Panginoon in one of the churches, tatanggalin niya yung kanilang candlestick, yung kanilang liwanag. Dahil hindi na sila nagpapatuloy na magtiwala sa Kanya. You know, kapag tayo nararanasan nating nangungusap ang Diyos sa atin, let's be thankful. Kapag nararanasan nating nakakapanalangin pa tayo at sinasagot tayo ng Diyos, magpasalamat tayo. Dahil alam niyo ba, isa sa mga uri ng paghatol ng Diyos ay kapag wala na siyang pinapahayag sa atin. Nung naganap sa bansang Israel, there was a dark period in the time of Israel. Tandaan nyo, sa panahon ni Eli, madilim na ang kanyang mata, pero ang sabi doon, madilim din ang buong bayan. Wala nang kapahayagan ng Diyos. Sa matagal na panahon, naghintay sila, walang kapahayagan, hanggang i-raise up ng Diyos ang batang si Samuel. At ang sabi ng batang ito, Panginoon, mangusap ka sapagkat ako'y nakikinig. Salamat sa Panginoon. Huwag nating baliwalayan yung bawat pagkakataong kinakausap tayo ng Diyos dahil yun ang pribileyo ng isang anak ng Diyos. At dapat realidad sa atin ito. Huwag nating binabaliwala na meron tayong Biblia o dapat may panahon tayo palagi sa Kanya sa bawat araw, may panahon tayong lumapit. Huwag nating babaliwalayan. Dahil baka dumating ang panahon, gustong-gusto mo na, wala kang marinig. Pero, sabi nga nila, hanggat andyan ang salita ng Diyos, at kung totoong anak ka ng Diyos, hanggat andyan ang Espiritu ng Diyos, mangungusap siya. So, pagpapala yun. Pero sa kanila, naging paghatol. And then, bukod sa kanila, hahatulan ng Diyos ang mga bansa. Hindi lang ang bansang Israel, pero pati yung ibang mga bansa, the judgment on the nations. Bakit? Hindi rin sila pwedeng maabsuelto. Bagamat nagkasala ang bayan ng Diyos, pero maraming mga bansa ang binaliwala ang Diyos. So mananagot sila. Now, naalala ko tuloy, di ba sabi sa Bible that judgment must begin first in the house of God. So kung unang may didisiplinahin ng Diyos, yung mga anak niya yun eh. Bakit? Kasi tayo yung kanyang tinubos. Pag tayo nagkamali, expect yung mabigat na kamay ng Diyos, the heavy hand of God. Pero hindi to annihilate us or to destroy us, pero para ibalik tayo sa Kanya in repentance. Yun ang wala sa mga unbelievers. Okay? And then again, in chapter 37, yung pagbibigay ng Diyos ng buhay sa valley of dry bones. Napakagandang scene. In fact, nung ini-imagine ko to, yan mismo kalagayan ng bawat isa, patay, pero binigyan ng Diyos ng buhay. Only God can do that. And then of course, in chapter 36, would be the promise of a new heart. Sabi ko nga doon sa kausap ko, ang Diyos lang ang pwede magbigay ng spiritual heart surgery sa atin. Hindi kasi natin kaya to eh. And then, the last part of Ezekiel from chapters 40 to 48 would be the restoration of the temple. Ibabalik ng Diyos, pero meron na silang renewed sense of the glory
of God. Bagong yugto ng kanilang buhay. At sana nararanasan natin yon kahit na dumadating ang panahon nanghihina tayo, bumabagsak tayo, sumusuway tayo, pero palagi tayong binabago ng Diyos. We are being renewed day by day. So, as an overview, sana nakikita nyo bakit mahalaga ang aklat na ito. Now, sino ba tong si Ezekiel? Actually, si Ezekiel ay isang saserdote. He was a priest. Nakatira siya sa Jerusalem, pero dahil sa panahon nito ng first Babylonian attack sa kanilang city, that's found in 2 Kings 24, 8-17, nakasama siya sa mga binihag ng bansang Babylonia into exile. So, ibig sabihin, nung nahuli sila, 5 years after that, dadating ang panahon on Ezekiel's 30th birthday. Magtatatlong taon siya. Ito na dapat ang simulaan ng kanyang tungkulin bilang priest sa Jerusalem. Pero dun magaganap ang mga kapahayagan ng Diyos sa kanya. In fact, may imagine natin si Ezekiel, kasabayan niya si prophets Jeremiah and Daniel. Dalawa ring kilalang mga propeta, pero kasabayan niya ang mga ito sa panahong ito. So, again, just a simple outline of the book. First of all, is the introduction of and call in Ezekiel chapters 1-3. Ito na ang simula at pagtawag ng Diyos sa kanya. Pangalawa, would be the prophecies against Jerusalem, Judah, and the temple from Ezekiel chapters 4 hanggang 24. Ang mga hula ng paghatol sa kanila. And then, in Ezekiel chapters 25-32, this would be the prophecies against the nations, yung mga bayan na walang pagkakilala sa Diyos. And then, Ezekiel chapters 33-39 would be more prophecies concerning Israel. Sa kanila ulit ang focus. And then the last part, Ezekiel chapter 40 verses 48, is the vision of future restoration. So, ano ang big idea or theme sa aklat na ito? Makikita natin sa gitna ng kasamaan ng tao, sa gitna na ang puso ng tao ay mandaraya at palaging ang tao nagre-rebelde sa Diyos, pero ang Diyos kikilos sa buhay ng mga tao. May mga taong kailangang hatulan ng Diyos, pero may mga tao na ibabalik ng Diyos sa Kanya. Hindi doon matatapos sa masamang bahaging iyon. And this is still happening around us. Di ba? Para bang pag nasa gitna ka ng mga kontrobersya na nangyayari sa ating bansa, of course, nangyayari rin sa ibang mga bansa. Pero pang isipin mo, ano ba mangyayari sa bansa natin kung ganitong mga leaders? Paano ba mangyayari din sa mga corrupt na mga taong ito? Pero ang pangako ng Diyos, hindi pa siya tapos. Lalo na kumikilos ang Diyos at ang banal na spirito niya ay kumikilos sa mga tao. Magliligtas siya na mga kailangan. Ko-convict niya ang mga anak niya na nagkakasala at ibabalik sa Kanya. At muli, mararanasan nila ang pag-ibig, ang awa at ang hustisya ng Diyos. Magpapakilala ang Diyos sa isang makapangyarihang paraan. And that is supposed to be our prayer. Both personally, Lord, magpakilala kayo sa akin in a powerful way. Pwedeng Kristiyano tayo for a long time, pero wala nang ganun yung kapangyarihan na nararanasan natin sa Diyos. Normal na lang, or marahil sa mga gusto nating ipanalangin totoong iligtas ng Panginoon. So, isinulat ang book of Ezekiel probably around 593 to 565 BC, again, during the Babylonian captivity of the Jews. Sa panahong sila ay binihag. Kaya dito papasok, bakit ginamit ng Diyos si Ezekiel para ibigay ang mga mensaheng yun at maisulat ito sa ating Biblia? Una, sapagkat ang henerasyong yon ay nagpakasama at nagpakalayo-layo sa Diyos. Gagamitin ng Diyos si Ezekiel para sa panahong iyon. Remember yung challenge ni Mordecai kay Esther nung ayaw niyang
lumapit sa hari. Pag di ka lumapit, pwedeng akala mo safe ka, pero ang Diyos mag-raise up ng someone else. And who knows if you were not called for such a time as this. Paano mo malalaman kung bakit ka ni-raise up ng Diyos sa panahong ito? We can only look back in history to what happened here, pero hindi aksidente na binigyan tayo ng Diyos ng buhay at dito tayo sa panahong ito inilagay. Why? Dito tayo gagamitin ng Diyos. And that's what God did through the prophet Ezekiel. Sa panahong yon na wala nang kapag-asa ang mga tao, gagamitin niya ang isang lingkod na handang magpagamit sa kanya. So, sa kanyang mensahe, ituturo niya una, gagamitin ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Kung ikaw ay anak ng Diyos, ibig sabihin, lingkod ka ng Diyos dapat. Kasi hindi natatapos sa pagiging anak ng Diyos. Gusto ng Diyos gamitin tayo. Ang tanong lang, isa ka ba sa magsasabing, "Yes, Lord, here am I. Send me." At sa anong paraan, hingin natin sa Diyos. Gumagamit pa rin ng Diyos ng kanyang mga anak, ng kanyang mga lingkod. Pangalawa, kahit sa gitna ng pagkatalo at kawalan ng pag-asa, kailangan bumalik ang mga anak ng Diyos sa Diyos at sa kapangyarihan ng Diyos, sa pagiging dakila ng Diyos. Wala naman kasi tayong ibang pwedeng lapitan. Wala tayong ibang pwedeng paghugutan ng pag-asa, kundi ang Diyos na nagligtas sa atin. Babalik at babalik tayo. Kaya alam niyo, napakahalaga, yung natututo tayo at lumalalim sa pagkakilala sa Diyos. Bakit? Sa panahon ng matinding pagsubok, diyan lalabas kung may natutunan ba tayo o wala. Kung madali tayong sumuko o sa tao tayo magtitiwala, o lalong patitibayan ng Diyos ang pananampalataya natin sa Kanya at sa Kanya lamang. Huwag niyong baliwalain yung mga pagkakataong ganoon. Tinuturuan tayo ng Diyos. Pangatlo, ipapakita niya sa pamamagitan ng mensahe ng Diyos at paulit-ulit ang term na ito, ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at hindi pwedeng mabali. Gagawin ng Diyos ang kanyang plano ayon sa kanyang sinabi na. Tapat ang Diyos. So God's word never fails. Kaya kung ikaw dumarating sa point, whether wala ka ng gana sa salita ng Diyos, o parang hindi na ganun masyadong mahalaga yan, o parang wala, para lang hindi mo na siya binibigyan masyadong pansin. Hindi pwedeng mabaliwala ang salita ng Diyos. I-accomplish pa rin niya yung kanyang plano. Di ba sabi ng Diyos, kung paano daw yung ulan, bumababa mula langit hanggang lupa. Palaging gano'n naman nangyari, hindi naman pwedeng pabalik. Bagamat merong precipitation, di ba, condensation, yung cycle na alam natin, pero pag bumagsak ang ulan, pababa. Sabi niya, so shall my word be, that goeth forth out of my mouth. It shall accomplish that which I please. Kung anong gusto yun ng Diyos, matutupad sa pamamagitan ng kanyang salita. Makapangyarihan siya. Huwag nating baliwalay ng salita ng Diyos. At ang Diyos, kasama natin ngayon at magpakailanman kung anak tayo ng Diyos. At kahit saan ka pumunta, kahit anong maganap sa buhay natin, yun ang identity natin bilang anak ng Diyos. Lahat ng ibang bagay, susunod dun. Di ba? Kailangan malinaw sa atin yan as Christians. We are children of God. And He is our God. Huwag magbago yun. Hindi naman magbabago na yun. Pero yung ating pagtanaw, lalong dapat ma-appreciate natin. Kahit nasan tayo, kakatagpuin tayo ng Diyos. Panglima, kailangan ang mga anak ng Diyos ang unang kumilala sa Diyos at sumunod sa Diyos. How can you expect unbelievers to follow God? Kung tayo mismo mga anak ng Diyos, matigas ang ulo. Di ba doon nga tayo inalis ng Diyos from being children of disobedience? Hindi na daw dapat yun yung anak ng pagsuway. Ngayon, mga anak na tayo ng pagsunod. Kung dati nasa kadiliman, ngayon daw nasa liwanag, malaki ang pagbabago. At tandaan nyo, bagamat maraming ang nagaganap sa paligid natin, pero sigurado yung paghahari ng Diyos nagpapatuloy. Di ba?
siya pa rin yung hari eh. And so His kingdom will still come. Dapat nasa ating puso siya bilang hari at darating pa rin ang kanyang paghahari sa buhay ng maraming tao. Yun ang pag-asa natin. So, ano nga bang gagawin natin kapag ang mundo para bang lumalayo na sa Diyos, walang direksyon, parang pabagsak, babalik muli tayo sa Diyos. Again, at the age of 30, God called Ezekiel at sa panimula ng kanyang supposed to be priestly ministry, bigla siya ngayong tinanggal para pumunta sa Babylon at the age of 25. Kaya lumipas ang 5 taon bago ipahayag ng Diyos. Kaya sa gitna ng mga ganong pagdurusa, may mga tao nga nagsasabi, wala na eh. Mamamatay na tayo dito eh. Sabi ng Diyos, hindi. Doon dumating ang mga visions, ang mga pangitaing pinakita ng Diyos kay Ezekiel. Kaya, pinakita ng Diyos, siya ay Diyos ng lahat. Hindi lang ng limited number of people, hindi siya Diyos ng isang bansa lang, lahat, siya ang lumikha sa lahat. Whether sumunod sila o hindi, pero ang Diyos ang may hawak ng lahat. At you know, yung pagtawag ng Diyos kay Ezekiel really changed the life of Ezekiel. Binago nito yung buhay niya. Bakit? Naintindihan niya kung sino ang Diyos in a greater way at yung plano ng Diyos, hindi lang sa sarili niya, pati sa kanyang buong bayan. Natuto siyang makinig at natuto siyang manalangin at ipangaral ng buong sigasig ang salita ng Diyos. That is still the call for us right now. Kung anak tayo ng Diyos, dapat natural sa ating nag-aaral at natututo ng salita ng Diyos so that when the time comes, meron tayong pwedeng kausapin, alam natin ang salita ng Diyos at masasabi natin sa kanila ang kanilang kalagayan bilang makasalanan at ang pag-asa sa Panginoong Jesucristo. Normal dapat sa Kristiyano yan, alam kung saan pupunta sa salita ng Diyos para ibigay sa kanila ang Ebanghelyo. Ang problema natin, for the longest time, we've been Christians, takot na takot tayong mag-share. Why? Hindi tayo nag-iisip. Paano ko ba gagawin to? Kanino ba ako pwedeng mag-ask? Sino bang tutulong sa atin? Kahit ano naman bagay, di ba? Kapag di mo ginagawa palagi, maninibago ka. Pero kapag ginagawa mo na siya, it becomes natural. It becomes a part of us as Christians. That should be the normal thing for a Christian, to be able to tell the Word of God. Diba yun ang sabi ni Paul kay Timothy? Dapat be instant in season, out of season. Kahit anong panahon, handa tayong ibigay ang salita ng Diyos sa kanila. At dito makikita nyo, sa instruction ng Diyos, iba't ibang paraan ang ginamit ni Ezekiel to be able to convey the message to the people. May mga panahon, kailangan yung gumamit ng symbolic actions. Gagawa siya ng ilustrasyon. May mga panahon, siya mismo ang magiging ilustrasyon. Magpapagupit siya ng buhok, tatanggalin niya kanyang balbas, tapos yung magaganap sa asawa niya. Ilustrasyon mismo para sa buong bansa. Kadalasan ganun ng mga prophets, sila mismo yung buhay na ilustrasyon na ipapakita ng Diyos. At tayo, may mga pagkakataon, wala man silang Biblia, tayo dapat yung buhay na salita ng Diyos. Di ba yun ang sabi ni Paul? You are living epistles. Kayo mga buhay na salita ng Diyos. Kasi naging totoo sa atin. Ang naging problem ng bansang ito, kahit yung mga leaders na kanilang tinitingala, supposedly magli-lead sa kanila sa Diyos at sa magandang direksyon, ang mga lumayo sa Diyos. Kaya mapapansin nyo, for so many years nangyari ito sa bansang Israel, hanggang sa panahon ng Panginoong Jesucristo, lalong lumala ang sitwasyon, merong form of godliness yung mga leaders, pero malayo ang puso sa Diyos. At yun, ang ipapakita ng Diyos sa pamamagitan niya, kahit maganda ang damit nila, o maayos, pero ang kanilang puso, malayo. Kaya mga tao malayo din. Pero hindi ba ang Panginoong Jesucristo rin ang nagsabi, siya yung ating mabuting pastol? Kung may mga nagpe-pretend na sila ay pastol, pero nagpapastol-pastulan, pero may totoong i-raise up ang Panginoon ng pastol, just like David, in-raise up,
Sa panahon din natin may ganun. Pero wala nang masigit pa kundi sa ating dakila at mabuting pastol na ang ating Panginoong Jesucristo. Kung pinabayaan ka ng iba, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Why? Sabi sa John 10, alam nyo to verses 10 to 11, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Yan ang trabaho ng kaaway, sirain ang buhay natin ng mga tao. Pero sabi niya, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Babalik tayo sa kanya, mga kapatid. Salamat, meron tayong mabuting pastol. So, as we wrap up this overview, ano ang relevance ng Book of Ezekiel sa panahon natin? Ang panawagan ng Diyos, gaya ng panawagan niya sa bansang Israel, nawa ang karanasan natin sa Diyos maging fresh and true and living experience. Hindi lang sa bibig, hindi lang sa isip, pero totoo na relevant ang Diyos sa buhay natin. Wala nang mas mahalaga Kung sa kanila, kilalang nila the God of Abraham, Isaac, and Jacob, pero ang pagkakilala nila sa Diyos bilang bansa. Kaya nung dumating ang Panginoon, pinakilala niya ang Diyos, pwedeng maging totoong Ama. Personal. Sana ganun siya sa buhay natin. Yung everyday nararanasan natin siya, nangungusap siya, napakasarap na kaniigang Diyos, yung lahat ng mga decisions natin sa Kanya natin pinagkakaloob, binihingi natin, lahat sa Kanya. Because ganun naman talaga ang Diyos, napakabuti ng ating Ama. In Ezekiel chapter 3, ito ang naging totoo na sinabi ng Diyos, verses 12 and 14. Then the Spirit lifted me up, and I heard behind me a great thunderous voice, Blessed is the glory of the Lord from His place. And in verse 14, So the Spirit lifted me up and took me away, and I went in bitterness, in the heat of my spirit. But the hand of the Lord was strong upon me. Papansin nyo doon, totoo, kumilos ang Diyos sa buhay ni Ezekiel. Ang Espiritu ng Diyos naranasan niya. Kaya niya magagawa yun. Hindi magagawa ni Ezekiel at kung sino mang lingkod ng Diyos, ang anumang pinapagawa ng Diyos kung wala ang Espiritu niya sa atin o ang kapangyarihan ng Espiritu. Yun ang masarap maranasan muli. Yung realidad ng Diyos, yung kapangyarihan ng Espiritu niya, at yung malalim na pananampalataya pag-ibig ng Diyos. Doon makikita ng mga tao na talagang may nagbago sa buhay natin. Doon makikita ng iba na hindi na tayo yung dati. Siya na gumagabay sa atin. Maging realidad dito sa atin sa pamamagitan ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos, at alam natin kung tinubos tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo, meron tayong relasyon sa Diyos at tayo kanyang mga anak. Nawa, mas marami pa sa atin ang maging excited para sa Diyos, makilala siya at magpagamit sa Diyos. And that is my prayer for all of us. Palain tayo ng Diyos. Let us pray. Almighty Father, purihin po ang pangalan ninyo sapagkat even as we survey this book, kayo nagpapahayag, Panginoon, na kung paanong nagpahayag kayo sa panahon nila ng inyong kadakilaan, ng inyong kabanalan, ng inyong kapangyarihan. Sa amin din po, ito ang kailangan namin, Panginoon, muli ang isang fresh encounter sa inyo upang hindi lamang kami manatili bilang matagal ng mga Kristiyano, pero higit sa lahat ay lumalalim na mga Kristiyano. Mga Kristiyanong lalong nagmamahal sa inyo, lalong lumalalim sa pananampalataya at mas higit na nagnanais na makilala kayo sa isang kamangha-manghang paraan at magpagamit sa inyo sa anumang plano nyo pa para sa aming buhay, sapagkat marami pa rin mga tao sa paligid namin ang walang totoong pagkakilala sa inyo. And how we pray, O Lord, maging sa aming church, sa aming mga kaibigan, kung sila ay patuloy dumadalo pero wala pang totoong pagkakilala sa inyo, Lord, may you be pleased to work in their lives and open their minds and hearts so that makita nila ang reality na kailangan nila kayo bilang makasalanan, or else sila po ay mapapahamak, pero meron kaming dakilang tagapagligtas na nagbigay ng kanyang buhay para sa aming katubusan. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak at gabayan niyo kami sa aming pag-iwahiwalay. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus.